Good day everyone, I am Jade. And I am John Ray. Today we're talking about one of the most important year in Philippine history, which is the 1872, a historic year of two events. First, the Cavite Mutiny or ang pag-aalasa sa Cavite. Second is the martyrdom of the three priests. So, sinasabi ng ibang experts or historians na without the 1872 Cavite Mutiny, there will be no 1896 Philippine Revolution. So, bakit nga ba nila ito nasabi? Mamaya malalaman natin yung dahilan. Mutiny means a rebellion or uprising by a group of individuals, particularly against authority. So, galing siya sa old verb na mutin, which means revolt. So, saan nga ba naganap itong Cavite Mutiny? Siyempre, naganap siya sa Cavite, Philippines, sa Fort San Felipe, ang arsenal ng Kastila sa Cavite. So, kapag sinabi nating arsenal, ito yung pagawaan ng mga armas or sandata na ginagamit sa labanan. So, dito nila ini-stored, minamanufacture, at minimaintain yung mga armas ng mga Kastila noon. So, ang tanong, what happened in the Cavite Mutiny? So dito na papasok yung dalawang perspective, which is the Spanish perspective and the Filipino perspective. So unahin natin yung Spanish perspective. So sa Spanish perspective, ang pagbabatayan natin dito ay yung isinulat ni Jose Montero y Vidal at ni Governor General Rafael Izquierdo. So unahin natin si Jose Montero y Vidal. Isa siyang prolific Spanish historian, documented that the Cavite Mutiny and highlighted it as an attempt of the Indios to overthrow the Spanish government in the Philippines. So sinasabi ni Jose Montero y Vidal na ang mga Pilipino daw ay gustong pabagsakin ang Spanish government dito sa Pilipinas. So the abolition of privileges enjoyed by the workers of the Cavite Arsenal, such as non-payment of tributes and exemption from the forced labor, were the main reasons of the revolution. So sinasabi niya dito na ang main reason daw ng Cavite Mutiny ay ang abolition of privileges. So ano tong mga privileges na to? So noon kasi meron silang tinatawag na polo y serbisyo. Yan yung sinasabi niyan na forced or mandatory labor. Isa siyang sistema kung saan ang mga kalalakihan noon na may edad 16 hanggang 60 years old ay kailangan magtrabaho. So, ang pangalawa ay ang non-payment of tributes or hindi pagbabayad ng buwis or tax na siya daw yung naging main reasons kaya nagkaroon ng revolution. Ayon pa sa kanya, over to the secular throne, dirty propagandas proliferated by unrestrained press, democratic liberal and republican books and pamphlets reaching the Philippines. So, sinasabi niya dan na gusto daw pabagsakin ang sekular na trono sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga maruming propaganda, mga republican books at mga pamphlets na nakakarating dito sa Pilipinas. So, saan nga ba yan nanggagaling? So, nanggagaling yan sa mga liberal thinkers or mga edukado na nasa Europa. Sila yung mga nag-criticize sa mga ginagawa ng mga Spanish government dito sa Pilipinas. So, most importantly, the presence of the native clergy who's out of the animosity or bitterness against the Spanish friars conspired and supported the rebels and enemies of the Spain. So, sinasabi pa ni Jose Montero y Vidal na higit sa lahat, ang presensya daw ng mga Pilipinong pare na mayroong pot laban sa Spanish friars or Kastilang pare. So, ang ginawa daw ng mga Pilipinong pare sinuporta nila yung kalaban or yung rebelde na kalaban ng Spanish government noon or ng Espanya. So, pumunta naman tayo sa pananaw ni Governor General Rafael D. Izquierdo. So, he served as the Governor General of the Philippines. Ang pag-alsa daw na lumitaw ay inudyakan at inihanda ng mga Pilipinong pare, mga mistiso, mga Filipino lawyers or abogado, at isang grupo na kilala bilang isang abogadillos. So, yung abogadillos, siya yung mga baguhan na abogado, mga batang abogado. So, nagprotesta sila sa kawalan ng katarungan ng gobyerno tungkol sa mga pagbabayad ng pananim na tabako. So, syempre, sino bang hindi magpro-protesta kung yung sarili mong pananim
kailangan mo pang magbayad. At pagsasamantala sa pananalapi at pagpataw ng buwis sa mga manggagawa sa arsenal ng Cavite na nagdulot daw ng revolusyon. So dahil sa nangyari na yan, report ni Governor General Rafael de Izquierdo sa hari ng Spain na yung mga rebelde daw ay gustong pabagsakin yung Spanish government dito sa Pilipinas at mag-install or magtalaga ng bagong hari kagaya nila Father Burgos at Zamora. So the 1872 event was a premeditated conspiracy involving educated leaders, mestizos, lawyers, and President of Manila Cavite. They allegedly planned to assassinate high-ranking Spanish officers and friars. At magsisimula daw ito sa pagpapaputok ng rockets na manggagaling sa Intramuros. So, nung araw kasi ng mutiny, yun din yung araw kung saan ipinagdiriwang ang kapistahan ng Birhen ng Loreto sa Sampaloc, Manila. So, that was June 20, 1872. Now, akala ng mga nasa Cavite nung nakita nila yung paputok o rockets, ayun na yung signal or hudyat para simulan yung pag-aalsa sa Cavite. So, anong nangyari? So, ang nangyari dyan, natalo yung mga Filipino soldiers na nandoon sa Cavite Arsenal kasi wala namang reinforcement ng mga Kastila ang dumating sa Cavite Arsenal or sa Fort San Felipe. So, dahil yung nakita nilang rockets ay hindi dapat para sa kanila yon, kundi ito lamang ay isang parte ng selebrasyon ng Birhen ng Loreto sa Sampaloc, Manila. So, dahil sa nangyaring ito, may naganap na pag-aresto sa mga inaakala nilang sangkot sa pag-aalsa na ito. Kabilang na dyan sina Joaquin Pardo de Tavera, Antonio Maria Rigdor, Jose Basa at Pio Basa, kung saan sila ay nahatulan ng panghabang buhay na pagkakakulong sa Marianas Island. At ang iba ay hinatulan nila ng kamatayan at syempre pinapatay. Kabilang na dyan itong tatlong paring ito na sila Mariano Gomez, Jose Burgos, Jacinto Zamora o mas kilala bilang Gumburza. So, anong kinalaman ng Gumburza sa Cavite Mutiny? Actually, wala. So, nadamay itong mga paring ito sa purging na ginawa ng mga Kastila sa kalaban nila sa politika. Kasi hindi naman magkahiwalay noon ang estado at ang simbahan. So, ginamit ng mga prahiling Kastila ang pagkakataon na nagkaroon ng mutiny sa Cavite para idamay sila. So, dito na ngayon papasok yung another issue ng secularization movement. So, noon kasi nagkakaroon ng conflict sa pagitan ng regular priest at ng secular priest. So, yung regular priest, sila yung mga Agustinians, Franciscan, mga Jesuits. Tapos yung mga secular priest naman, sila mga native priests or Indios or Pilipinong pare. So, itong mga secular priests o mga Pilipinong pare, ipinaglalaban ng mga paring ito yung karapatan nila bilang isang pare na magkaroon ng katungkulan sa simbahan ng Pilipinas na siya namang tinutulan ng mga regular priests. So, yun yung issue ng secularization movement para madamay itong tatlong paring ito sa Cavite Mutiny at tinatulan sila ng kamatayan at binitay sa pamamagitan ng garote noong February 17, 1872. So, yan yung itsura ng garote. Kung saan yung parang may tutusok lang sa likurang parte ng ulo sa may batok na siyang magiging dahilan ng pagkamatay ng tao. So dumako naman tayo sa Filipino perspective of Cavite Mutiny on 1872. So dito natin malalaman kung ano ang naging pananaw ng mga Pilipino. So ito ay sinulat at isinawalat ni Dr. Trinidad Hermenegildo Pardo de Tavera. So tawagin na lang natin siyang Dr. Pardo de Tavera para mas madali at mas maikli. So sino nga ba siya? So Dr. Pardo de Tavera is a Filipino scholar and researcher, wrote the Filipino version of the bloody incident in Cavite. Ngayon, tungkol saan nga ba ang Filipino perspective? So, according to Dr. Pardo de Tavera, the incident was merely a mutiny by Filipino soldiers and laborers of the Cavite Arsenal. Meaning to say, ang ating mga manggagawang Pilipino at sundalo ay nagalsa sa arsenal sa Cavite. Pag sinabi nating arsenal, tulad nga ng pagkaka-explain ni Kuya Jade, ang ibig sabihin nito ay paggawaan o imbakan ng mga armas. So, kaninong mga armas?
sa Spanish government. Ngayon, ang mga manggagawang Pilipino at sundalo ay na-dissatisfied from the draconian policies of Izquierdo. So, kung matatandaan nyo, tulad ng pagkaka-explain ni Kuya Jed kanina kay Governor General Izquierdo, nung panahon kasi, nung back in the day, nung pinamumunuan tayo ng Espanyol, wala tayong presidente dahil nga under tayo ng Spanish. Ngayon, ang namumuno sa atin o ang nagmamanage sa Pilipinas, katulad ng sinabi ko kanina, ay si Governor General Izquierdo. Ngayon, nung dumating siya dito sa Pilipinas, meron siyang inintroduce na mga polisiya o programa. At ito yung in-example kanina ni Kuya Jade, which is yung abolition of privileges and prohibition of the founding of the School of Arts and Trades. So, ito yung mga inalis na privilege ni Governor General Izquierdo. So, imagine, ikaw meron kang privilege na napakaganda. Di ka magbabayad ng mga buwis, at the same time, walang forced labor. Tapos biglang inalis. Siyempre, ikaw ay magrereklamo, magagalit ka, no? Magko-complain ka at mag-aalsa. Noong January 20, 1872, about 200 men comprised of soldiers, laborers of the arsenal, and residents of Cavite, headed by Sergeant Lamadrid, rose in arms and assassinated the commanding officer and Spanish officers in sight. So, etong slide na to, siguro sabihin ko lang sa inyo yung pinaka main point nito, no? Nung January 20, 1872, etong mutiny na to ay naging unsuccessful siya. Gaya nga nung pagkakakwento ni Kuya Jade kanina kung paano nila pinagplanuhan sugurin yung Spanish nun. Tulad nga ng explanation ni Kuya Jade kanina dito, hindi siya naging hindi naging maganda yung result, no? Kaya ang nangyari yung the government soldiers executed many of the participants. So, ayan, ito about 200 men. So, ayun, nakakalungkot lang. Tavera is one of the opinion that the Spanish friars and Izquierdo used the Cavite Mutiny as a way to address other issues by blowing out of proportion the isolated mutiny attempt. During this time, the central government in Madrid was planning to deprive the friars of all the powers of intervention, matters of civil government, and direction and management of educational institution. So, meaning to say, on Dr. Tavera's account, ginamit ng mga praile yung sitwasyon o yung nangyari. Like, pinalawak nila ito at ginawang malaking issue. Sinabi na malaking plano ito, revolusyon ito laban sa Espanyol. Ayun, so bakit ba nila ginamit ito at pinalabas na malawakang revolusyon na naganap? So, ang mga praile, tulad ng nakasaad dito, the friars need something to justify their continuing dominance in the country. Meaning to say, they wanted to make sure that they will stay on power. At ginamit nila ang nangyari, which is yung mutiny, para gawing opportunity para mapanatili nila ang kapangyarihan nila. Because of the reason, ang mga praile ay natatakot na mawala ang kanilang kapangyarihan o posisyon sa colonial government ng Spain sa Pilipinas. Because the Spanish government wanted to change the educational system sa Pilipinas. They wanted to create the Philippine Institute. They wanted to remove the friars. Ito, no, gusto nilang tanggalin yung mga, to be specific, yung mga praile na Espanyol, no, sa pag-handle ng educational institution sa Pilipinas. So, ayun ang kinakatakutan ng mga praile. They wanted to make sure that through the Cavite Mutiny, magbabago yung isip ng Spanish government at wag na ituloy yung mga balak na reform sa Pilipinas upang mapanatili nga nila ang kanilang kapangyarihan. So, dumako naman tayo dito kay Edmond Flausut. Edmond Flausut is a French writer, complemented Tavera's account and analyzed the motivation of the 1872 Cavite Mutiny. General Latorre created a junta or janta composed of high officials, including some friars and 6 Spanish officials. At the same time, there was created by the government in Madrid a committee to investigate the same problem submitted to the Manila Committee. When the two finished work, it was found that they came to the same conclusion. Okay, so here is the summary of the reforms they considered necessary to introduce. So, number 1, changes the tariff rates at customs and the methods of collection. So, ibig sabihin lang naman nito,
merong kagustuhan na baguhin o improve ang sistema, no? Specifically para mabawasan at mapagaan ang mga hamon na kinakaharap ng mga Filipino merchants, specifically yung tariff. Kasi pag sinabi nating tariff, di ba, tax yun. So, number 2, removal of surcharges on foreign importations. Meaning to say, merong pagnanais gawing mas mapadali o maging madali ang transportasyon, specifically maging mas accessible and affordable para nang sa gayon magkaroon ng mas magandang economic growth. So itong number 3 naman, reduction of export fees, similar lang to sa number 2, no? Para may pagkakapareho lang to sa number 2. Pero this aims to make it easier, no, para mas mapadali para sa mga Pilipino na makipagkompetensya internationally sa market sa pamamagitan ng pagbaba ng presyo o halaga. Overall, naglalayo ng kagustuhan. Ito gusto ko tong ipaliwanag sa inyo na yung 4, 5, 6, 7, 8, 9, no, in summary sa lahat ng ito, naglalayo ng kagustuhan na maging magandang ekonomiya as well as its political and etc. etc. So these reforms aim for more independence and fairness in the Philippines during the Cavite Mutiny, no, by addressing the problems faced under Spanish rule. So, the arrival in Manila of General Izquierdo put a sudden end to all dreams of reforms. The prosecution instituted by the new Governor General were probably expected as a result of the bitter disputes between the Filipino clerics and the friars. Such a policy must really end in a strong desire on the part of the other to repress cruelly. In summary, General Izquierdo arrival in Manila stop, no, napigilan yung hope para sa mga reforma, no, na nagresult ito sa kagustuhan, no, for severe repression or panunupil, or in other words, domination. Okay, so dito na tayo dumako sa unraveling the truth. Considering the four accounts of the 1872 mutiny, there were some basic facts that remain to be unvarying. So the first one, there was dissatisfaction among the workers of the arsenal as well as the members of native army after their privileges were drawn back by General Izquierdo. So guys, kung matatandaan nyo yung explanation kanina ni Kuya Jay dito, which is yung pag-abolish, no, yung tinanggal yung privilege ng ating mga manggagawang Pilipino at sundalo sa arsenal, no. So ayun yung hindi nagustuhan ng mga Pilipino that time back in the day. So the second one is yung kay General Izquierdo, yung pag-introduce. So, introduce rigid and strict policies that made the Filipinos move and turn away from Spanish government out of disgust. So, ito na yung gustong ipaliwanag kanina ni Kuya Jade kung bakit nagkaroon ng revolution. Dahil nga dito sa number 1, yung sa pagtanggal nga ng privilege sa ating mga manggagawang Pilipino at sundalo na nagtatrabaho sa Cavite Arsenal. And thirdly, the central government failed to conduct an investigation on what truly transpired but relied on reports of Izquierdo and the friars and the opinion of the public. So, ibig sabihin nito guys, instead na mag-investigate sila sa situation, ang ginawa ng central government ay nakinig lamang sila kay General Izquierdo at sa mga praile. Yung praile na tinutukoy ko dito, syempre, specifically yung mga Spanish, no? Spanish priest. Yun sila yung praile na tinutukoy ko dito. So, ayun nga din nila kinonsider yung mga gustong sabihin ng Pilipino. So, in summary, sa lahat ng ito, no, madaming dismayado sa mga Pilipino sa kadahilanan ng hindi pagiging patas na pagtrato. So, this led to a series of events that fueled a growing desire for change and independence among the Filipino people. So about sa question kanina kung anong kinalaman ng 1872 Cavite Mutiny sa Philippine Revolution. So ganito kasi yung nangyari diyan. Si Pasiano, yung kapatid ni Rizal, okay, kasi si Pasiano malapit siya na kaibigan ni Father Burgos. So itong si Pasiano, ikwento niya kay Rizal yung ginawa ng mga Kastila sa tatlong paring martir na ito, yung Gumburza. So dahil diyan, dito na nakita or na-witness ni Rizal yung maling ginagawa ng mga Kastila sa mga Pilipino noon. At dahil dyan, nagkaroon ng el filibustrismo na dinededicate ni Jose Rizal
sa tatlong paring martir. At anong sabi ni Rizal noon? Na kung hindi dahil sa Gumburza, malamang nagpare na lang siya. So dahil sa nobelang ito, marami ang nakabasa at naantig. At ito rin ang naging dahilan kung bakit sila sumali sa Philippine Revolution. At isa na dyan si Andres Bonifacio. So, sa tingin ko hanggang ngayon magulo or nagugulan pa rin kayo or napapaisip pa rin kayo. So, the Cavite Mutiny, Gumburza, Jose Rizal, Philippine Revolution, Andres Bonifacio. So, lahat sila magkakakonekta. Kung iisipin natin, kung walang Cavite Mutiny, hindi mapapatay ang tatlong pare. Kung hindi mapapatay ang tatlong pare, malamang si Rizal nagpare. So kung nagpare si Rizal, hindi masusulat ang No Limitang Here, hindi masusulat ang El Filibusterismo. So walang mga Pilipinong makakabasa nito. Hindi ito mababasa ni Andres Bonifacio. So walang Philippine Revolution na mangyayari. Siguro meron, pero hindi sa ganong paraan. So yan ang kwento ng 1872 Cavite Mutiny. At dito na nagtatapos ang aming report.